Complaint to mga kamaster. Naka-off yung indoor. Pero dire-diretso under yung outdoor. Yung marinig nyo yun. Okay tayo, check natin. Ito tayo sa taas. Ito taas. Taas tayo, taas. Rooftop tayo, rooftop. Init na naman. Okay, so dito tayo sa rooftop. Buwanon na naman, buwanon. Ito yung outdoor nya. Kung mapapansin nyo, maandar siya. Maandar siya. Pero naka-off yung ano, indoor unit. Pero naka-andar yung compressor. Ang mangyayari nito, nag-overheat siya. Kasi yung compressor, yung outdoor fan, hindi umaandar kasi yung supply kasi ng outdoor fan, nanggaling siya rito. Itong number 3 na to. Okay, so bunutin mo natin, tanggalin natin. Hindi ba natin mag-mix? Ayan, para hindi mag-overheat yung compressor. Okay, pira. Sorry, wala palang supply to. Nag-stack up kasi itong contactor. Wait lang. Hindi, ano natin yun. Mismo yung ito, lagay natin to. Itong supply common. Okay, tanggal na. So ito yun. Buksan mo ito kamix. Sigurado i-stack up ito. Contactor. Makikita yung contactor, napakaliit lang. Hindi, ito lang. Tanggalin ito. Patanggal mo ba dito? Cover niya. Contactor. Ito. Ito lang. May flat surround na. Pakita ko sa inyo. Ikabit ko ulit to. Makita yung maandar yung compressor ulit. Ayan. Maandar yung compressor kahit walang supply yung coil niya. Kulang to ng ano kaya voltahe to. Yung coil na contactor. Ito isa. Isa dyan, isa dun. Kabila. Ayan. Wala, di ba yan? Wala. Pero maandar yung compressor. Pakita ko sa inyo, maandar yung compressor. Ito natin ang pirahe. Ngayon tayo. Ayan, maandar yung compressor. Kasi stack up to. Tanggalin natin yung supply para hindi mag-overheat yung compressor. Palitan natin ang contactor. Okay, so tanggalin natin ito mga kamaster. Palitan natin to. Kasi yung mga ganitong contactor kasi madaling masira yan kasi single lang siya Kaya ang mangyayari nito, mabilis lang siya malusaw yung contact sa ilalim. Lalo na pagka nag-automatic on, tapos nag-spark, tapos nagkaka-carbon, minsan nalulusaw yung contact niya, kaya ayaw nang bumitaw. So nangyari nito mga kamaster, di ba ito yung linya? Ito yung linya. Ito yung contactor niya, ito yung magiging tulay, magbibigay ng power supply dun sa compressor, dun sa common. So ang nangyari nito ngayon, itong coil niya, wala nang supply yan kasi kailangan to 20, di ba, para mag-trigger yung contactor. Ngayon, walang power supply yan pero naka-trigger yung contactor kasi yung ilalim nito ayaw nang bumitaw. So laging may kuryente dito na pumupunta dun sa compressor natin. So ang nangyari, yung outdoor fan kasi hindi umaandar kasi nga walang supply yung itong number 3 na to kasi nanggagaling dito yung supply ng fan motor, outdoor fan motor yan. Kasama siya sa coil ng contactor. Nagbigay ng signal dun sa indoor unit. Gagana yung contactor kasi magti-trigger na yung contactor tapos aandar yung outdoor fan. So ang nangyari kasi ngayon, aandar lang yung compressor pero yung outdoor fan hindi. Kaya nag-overheat yung compressor. So after nun, mag-error dun sa baba ng ELOC. Kasi itong unit kasi hindi naman siya inverter. Hindi siya inverter pero ang error nito ELOC. So pag sa inverter kasi pag ganoon ng error, so leaking, refrigerant leaking, di ba? So ito non-inverter, ELOC siya, pero hindi refrigerant leaking ang problema. Ang problema nito nag-overheat yung compressor. Dahil sa contactor, dire-diretso yung andar ng compressor. Dahil naka-trigger kahit walang power supply yung coil niya. So papalitan natin, ipapakita ko sa inyo mga kamaster yung ipapalit natin yung contactor. Yung ipapalit natin ito, hindi na parehas dito. Ganitong contactor, papalit natin dito, contactor na magiging dalawa siya, double. Ito single lang siya kaya mabilis malusaw. Papalitan natin ng double na contactor para sure ball. Okay? Habang hinintay pa na ni partner yung hinintay ko yung partner kumuha ng ng contactor.
Okay, baklasin na rin natin yung sirang contactor para pagdating ni partner dito, diretso palit na natin. Kabit na natin yung bago. Okay, so ito yung sinasabi ko, palit natin mga kamaster. Oh. Yung sinasabi kong double, yan, dalawa siya, di ba? Yung single lang siya eh. So mas matibay to kaysa yung isa sa stock niya dati. Kabit natin to. Okay, so nakabit na natin yung bagong contactor mga kamaster. Kung mapapansin yung mga kamaster, hindi umandar yung compressor. Yan, pero may supply pa rin yan siya, pero hindi umaandar kasi nga hindi pa nagbigay ng supply itong number 3 galing dun sa indoor. So ito yung problema mga kamaster, pakita ko sa inyo. Yan, ito yung matibay. Ito yung mga ginagamit dating mga modelo ng mga unit na hindi kami nasisiraan ng mga contactor kasi nga double, makita nyo ito, naka-series siya oh. Yan, so bali ang nangyari to, dalawang kuryente na dalawang linya ang dumadali doon sa isang kuryente. So mas matibay siya, di ba, kaysa itong isa. Tingnan itong isa, pakita ko sa inyo yan no. Pakita nyo yan. Naka siya lagi, nakadikit. Double lang siya. Yan, nakita nyo to. Nakadikit siya lagi yung contact sa ilalim. Yan. Kaya ang nangyari kanina, dire-diretso andar yung compressor pag naka-on yung power supply. Kahit naka-off yung indoor. Yan, ito, hindi siya matibay, di ba? Kasi isang linya lang, oh. So masyadong mabigat yung kuryente na dumadaloy dito. Kaya ang nangyari, nalulusaw yung ilalim nito. Yung contact niya. Hindi na bumibitaw. Okay? So yun lang. Baka maka-encounter din kayo kung may inaalagaan kayong mga unit na ganitong modelo tapos ganito yung contactor, palitan nyo na para hindi kayo maabala or yan, nag-maintain kayo ng mga ganitong unit na ganito yung contactor. Mabilis kasi masira to, mabilis masira kaysa yung dalawang linya to. Dalawang linya ang ginagamit tapos yung isa common, so mas matibay siya kaysa ganitong isa lang. So yun lang, masyadong mahaba yung video. Thank you for watching, bye bye.